At sa video na to, pag-usapan naman natin ang isang pangit na ugali pero pwede naman makatulong at magkaroon ng positibong epekto. Kung ano yan at gusto mong malaman, panoodin mo ang video ko na to hanggang dulo. Kaya tara, simulan na natin. Ako si Lorenzo Binay Manalo, isa akong negosyante at medyo matagal na nakikipagsapalaran sa mundo ng pagninegosyo. Gumagawa ako ng mga educational video na madaling maintindihan ng mga kapwa ko Pilipino tungkol sa mga tamang pag-uugali ng mga tao upang magamit at pakinabangan ng mga manonood, hindi lamang sa pagtahak sa pagninegosyo, kundi pati na rin sa mapayapa, maayos at maunlad na pamumuhay. At sa video na to, pag-usapan naman natin ang isang pangit na ugali pero pwede naman makatulong at magkaroon ng positibong epekto. Kung ano yan at gusto mong malaman, panoodin mo ang video ko na to hanggang dulo. Kaya tara, simulan na natin. Magandang araw sa iyo. Ikaw ba ay isang negosyante? At yung mga kapitbahay na negosyante, pero naiinggit ka sa kanila kapag nakita mo na umaangat sila. O ikaw naman yung sa kabilang banda na ikaw naman ang umaangat at sila naman ang naiinggit. Ikaw ba'y isa sa mga empleyado na may mga katrabaho na may mahusay ang performance kaya maraming nakukuhang reward? At ikaw naman ang naiinggit sa kanila. O ikaw ba yung kinaiinggatan? Halos parehas lang ang epekto na ikaw ay kinaiinggitan at ikaw ang naiinggit. Yung naiinggit, halos mamatay na sa inggit. At purwisyo naman ang dulot sa taong kinaiinggitan niya. Ikaw ba ay isa sa mga empleyado na may katrabaho na mahusay ang performance kaya maraming nakukuha ang reward kaya ka naiinggit sa kanila? O ikaw naman yung kinaiinggitan? Halos pareho lang ang epekto kung naiinggit ka o ikaw naman yung kinaiinggitan. Yung naiinggit, halos mamatay na sa inggit. At purwisyo naman ang dulot nito sa taong kinaiinggitan nito. Dahil kapag nangibabaw ang inggit nila sa iyo, hindi rin nila maaayos ang pagtrato nila sa iyo bilang tao. Ang isang pag-uugali na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang pagiging inggitera o inggitero natin. Ano nga ba ang inggit? At paano ito magiging masama? Paano rin ito magiging mabuti? Ang inggit ay isang uri ng emosyon na normal na karaniwan na sa tao. Bakit nga ba nagkakaroon ng inggit ang mga tao? Ayon sa teorya, ang mga tao ay natural na nagkukumpara ng kanilang mga sarili sa iba. Kapag ang isang tao ay nakikita nilang nagtatagumpay, o mas mayaman o mas masaya, nagkakaroon siya ng pakiramdam ng inggit. Ito rin ang nag-uudyok sa taong may inggit na suriin at paghambingin ang kanilang mga sarili sa ibang mga tao. At madalas, maaaring magdulot ng pagkabigo o kakulangan sa sarili. Kahit sa sariling kumpiyansa, madalas makaramdam ng kakulangan sa sariling kakayahan. Ang inggit ay maaaring lumitaw kapag ang tao ay nagkakaroon ng hindi tamang pagtanggap o hindi patas sa pagtanggap sa mga oportunidad. Nagdadala din ito ng negatibong emosyon. Nagiging sanhi rin ito ng stress, pagkabigo at galit. Nakakaapekto rin ito sa ating mental being. Kapag naiinggit ka at nagiging negative ang reaction mo, kung ano-ano na ang mga naiisip mo, nawawala ka na sa katwiran at hindi ka na nakakapag-isip ng maayos. Nakakasira din ito ng relasyon. Kapag naiinggit ka, nagiging busy ka na sa ibang tao. Yung kinaiinggitan mo, hindi mo na nakakakitaan ng mabuti.
puro na lang masama ang nakikita mo. Wala ka lang nakikitang tama sa mga ginawa ng taong kinaiinggitan mo. At syempre, dahil negatibo ang epekto nito sa'yo, puro paninira na lang ang gagawin mo sa kanila. Mga kanigo, huwag niyong hayaang mabalot kayo ng inggit. Dahil akala nyo lang ay nananalo kayo kapag naninira kayo ng kapwa. Lalong-lalo na kung mga tao wala namang kasalanan sa inyo. Ang hindi nyo alam ay wala namang ibang talo kung hindi kayo. Kasi kayo mismo ang sumisira sa sarili nyo sa inggit. Para din itong acid na sumisira sa sarili ninyo. Wala itong pinagkaiba sa kalawang sa bakal na siyang sumisira at umuubos sa kanyang sarili. Saan ba natin nakikita madalas ang mga inggitan? Huwag na tayong lumayo sa loob ng pamilya, sa mga magkakapatid, sa mga magbe-best friend, sa mga magkakapitbahay. Laganap talaga yan sa ating lipunan. Aminin man natin o hindi, karaniwan na nating nakikita yan. Lalo na sa mga kapitbahay na pare-pareho ang negosyo. Nako, kahit ako mismo hindi ako nakaligtas dyan. Mahirap kapag kinainggitan ka ng kapitbahay mo. Lahat ng masama, ipupukol, ibibintang nila sa'yo. Aminin man natin o hindi, karaniwan na nating napapansin, lalo na sa mga kapitbahay, nakapareho ang negosyo. Kahit ako mismo, hindi ako nakaligtas dyan. Mahirap pag ikaw ay nakainggitan ng kapitbahay mo. Lahat ng masama, ipupukol nila sa'yo. Baliwala yung mga magagandang pinagsamahan ninyo nung kayo ay okay pa. Pero mga kanigo, dito ko napatunayan na kapag inggitero ka, ikaw talaga ang talo. Bakit ko ito nasabi? Kasi kapag naiinggit ka, pinapatigil kang mag-focus sa sarili mo. Kasi kapag naiinggit ka, pinipigilan mo na mag-focus ka sa iyong sariling goals at pinagtutuunan mo ng pansin ang tagumpay ng iba. Palagi ka na lang sa kanila nakatingin. Pinabantayan mo sila kahit hindi ka naman nila sinosweldohan. Daig mo pa ang isang security guard ng buhay nila. Kung isa kang inggitero o inggitera, palagi kang updated sa mga success ng mga taong kinaiinggitan mo. Okay, next. Nakakaubos ito ng pasasalamat o hindi ka na nagiging grateful. Nawawalan ka na ng mga appreciation sa mga biyayang nasa harapan mo dahil sa mga pagnanais ng mga biyaya na wala ka. Hindi mo na rin nakikita ang mga talento na meron ka kasi busy ka sa paghahanap sa ikasisira ng buhay nila, lalo na sa mga taong kinaiinggitan mo. Ito lang ang simpleng payo ko sa iyo. Mag-focus ka sa sarili mong pag-unlad. Imbis na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, pagtuunan mo ng pansin ang iyong sariling progreso. Magtakda ka ng personal na goals mo na magpapasaya sa iyo. Mga kanego, maaring malagay tayo sa sitwasyon na tayo ang naiinggit o tayo ang kinaiinggitan. Kahit hindi tayo naiinggit, pero tayo naman ang kinaiinggitan. Apektado rin tayo siyempre kasi puro wisyo ang ibibigay nila sa iyo. Isa sa pinaka-effective na paraan ay mag-focus ka sa mga gawain o hobby mo para hindi mo na sila patulan kung ikaw naman ang kinaiinggitan. Huwag mong pansinin ang mga naninira sa iyo. Basta alam mo lang kung ano at tama ang ginagawa mo. Parang kanta yun no si Balasi. Sino ba sila? Lagi niyong kikilalanin ang sarili niyong tagumpay. Huwag mong mamaliitin ang maliit na tagumpay mo. At magpasalamat. Magpasalamat ka kung anong meron ka. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo. Minsan kasi, hindi na natin gaanong napapansin kung gaano tayo ka-bless. At daming magagandang bagay na meron tayo. Be grateful ka lang sa kahit anong sitwasyon. Mas maganda, gawin mong inspirasyon ang tagumpay ng iba. Imbis na mainggit ka, gawin mong motibasyon ang tagumpay ng iba para pagbutihin ang sarili. Sabihin mo sa sarili mo, kung kaya nila, kaya mo rin. Pero wag mo silang sisirain. Iwasan mo ang toxic comparison, lalo na sa social media.
Huwag mo ring ikukumpara ang iyong kwento sa kwento ng iba. Hindi nyo kasi alam kung ano talaga ang totoong kwento nila. Ang hirap na pinagdaanan nila, kaya sila ay nagtatagumpay. Sikapin natin na maging positibo tayong tayo. At ang mga positibong tao ay nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa halip na inggit at negativity o pananakit. Huwag nyo rin kalilimutan ang kapangyarihan ng self-love and contentment. Mahalin mo ang sarili mo at tanggapin ang kasalukuyan mong sitwasyon. Ang pagiging kontento sa ngayon ay hindi nangangahulugan na titigil ka na sa pangarap mo. Hindi rin ibig sabihin nito ay sumusuko ka na sa pangarap mo. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay magpasalamat ka muna sa ngayon habang nagtatrabaho ka pa para sa iyong hinaharap. Ang kalaban natin dito ay madala tayo sa ating emosyon. Mapikon tayo sa ating emosyon. Mapikon tayo sa mga taong hindi tama ang mga pananaw sa katwiran. Wala nang nakikitang tama sa ginagawa mo. To the point na galit na sila sa iyo. Tandaan mo, kanego, ang pikon ay laging tayo. Tandaan natin na ang negatibong dulot ng inggit ay hindi magdadala sa atin ng kasiyahan. Sa halip, gawin nating motivations ang inggit at mag-focus tayo sa ating sariling journey. Magpasalamat tayo sa ating blessings at gawing inspirasyon ang tagumpay ng iba. Normal lang bilang tao na makaramdam tayo ng inggit. May inggit na nakakaganda at meron din namang inggit na nakakapangit. Kailangan lang nating malaman kung paano natin ito pamamahalaan. Sa huli, tayo pa rin ang magpapasya kung paano at kung saan tayo mas magiging masaya. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video ko na to, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Pindutin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bago ko pang makabuluhang video. At pakishare mo rin ito sa mga friends mo o mga taong kinaiinggitan mo para makatulong hindi lang sa kanila, pati na rin sa iyo. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pang makabuluhang video. And always, God bless you.